Gusto naming malaman kung karapat dapat ba namin kayong mahalin. Hoy, Cynthia Villar, baka nakakalimutan mo. Public service ang pinasok mo. Kasi hodang mahal ka o hindi, serbisyo publiko ang gagawin mo. Pero dito, hindi pa po tayo magkakaroon. Nabibigay na po kami ni Donor, kung po siya congressman. Nalulingin, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si vice governor na magiging vice governor de Romante. Triple ang bibigay namin sa inyo! Eto si Dan Fernandez has been doing so well up until this point. Pag nanalo daw silang tatlo, titriplehin daw ang bigay. Okay, sige. Such a disappointment. Andun ka na eh. Oo, kasi sinasakyan mo na yung success eh. But, you know, alam niyo yung sad, nakakalungkot dyan. Posibleng manalo pa rin si Cynthia Villar. May shinare sa akin yung isang kaibigan natin, si Rene Astudillo. Siya po yung author behind the Adobo Chronicles. May sinare siya sa aking video. Pero itong video na to, hindi to satire. This is real life. Matindi to eh. Tinag ako dun sa video, nabwisit ako nung napanood ko eh. Hindi ko alam kung napanood nyo na, pero tungkol kay Cynthia Villar, ang tigas ng mukha talaga ng bilyar. Basta bilyar talaga. Ang tigas ng mukha. Ayoko ipakita eh, kasi ganun siya nakakairita. May kinausap siyang barangay sa Las Piñas. Ang sabi niya, sa mga kapatid daw niya yung lupa. At pinag-uusapan daw nila kung ibibigay daw yung lupa doon sa mga botante, doon sa barangay na yun. Sabi niya, pag binigay daw yung lupa, wag daw silang kalimutan sa eleksyon. Oo, anak ka ng tipaklong, vote buying ka. Oo, on the lupa levels. Yung ibang level na to, mga kausero. Ibang level ng vote buying to, mga kausero. Bigayan ng lupa. Ang tindi, grabe talaga. Ibang level. Kaya pakita ko sa inyo. Kasi nabwisit talaga ako eh. Usapang lupa, vote buying. Para mong sinabing bibilhin ko buhay mo. Alam niyo mga kausero, pag kasi usapang lupa, malapit sa puso ng mga Pilipino yan. Oo, kasi ang usaping lupa po kasi diyan umiikot ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi ko makita. Oo, but anyway, kukwento ko na lang. Ganun, sabi niya, huwag niyo kaming kalimutan sa eleksyon ha. Sabi ni Villar. Ay, my goodness, vote buying. Apparently, ito pa pala ang balita. Kanina, na-break yung balita na hindi pa pala sa kanya yung lupa na ipinangalan niyang ipapamigay. Hindi pa pala kanya yun. Nangako siya ng lupa, nangako siya mamimigay siya ng lupa na wala siyang karapatan ipamigay. Ibang levels, oo, ibang level talaga. Wait, tatry ko i-access it sa isang account. Hindi lang yun, meron pang isa. Alam nyo, etong si Dan Fernandez. May isa ring kabalbalan na pinagsasabi. Vote buying din, mga kutsero. Doon naman sa, meron siyang speech. Ito, dito ako tinag eh. Kahapon ako tinag dito. Panoorin natin. Dito, yan. Ito, ang ibibigay namin sa inyo, malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. At sana, ipakita niyo sa amin na kami ay susuportahan niyo sa darating na 2025 election. Ipakita niyo sa amin ang appreciation niyo. Kasi pag hindi niyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin ang pagbibigay sa inyo ng lupa. Tandaan niyo. Kung makita namin na hindi niyo pala kami mahal, dapat ba namin mahalin din kayo? Kaya, pagbutihin niyo. Hindi po si April Aguilar mag-design nito. Kaming apat na magkakapatid mag-design nito. Pwede ba nating murahin sandali itong si Cynthia Villar? Masarap murahin eh. Gusto naming malaman kung karapat dapat ba namin kayong mahalin. Hoy, Cynthia Villar, baka nakakalimutan mo. Public service ang pinasok mo. Kasi hodang mahal ka o hindi, serbisyo publiko ang gagawin mo. Huwag nyo na iboto yung anak nito ha. Turuan natin ang leksyon. Etong si Cynthia Villar. Tapos pag may tumakbo uli na Villar, huwag na ho natin iboto. Iparamdam natin sa kanila na hindi talaga natin sila mahal. Oo, dahil hindi public service ang inuuna nila. Ang inuuna nila,
yung mga kahayupang interest nila. Paramdam natin sa kanila sa 2025. Public service ang pinasok mo, te. Hindi ito charity. Kasi hodang mahal ka ng tao o hindi, ibibigay mo yung deserve nila dahil public service ang pinasok mo. Ito pang isa, mga kotsero. Ito naman si Dan Fernandez. He's been doing quite well. Palalampasin ko na yung grammar error, etc. Oo, alam na naman natin yun eh. Hindi naman lahat magaling mag-English. Okay lang yun, walang problema doon. Pero mga kotsero, dito siya sumablay. He's been doing very well, lalo na sa Quadcom, dun sa kanyang mga participation sa Quadcom. Kaso mo, mga kotsero, eto naman ang sa kanya. Eto ang kanya. Sumunta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo na hindi kayo uuwi luhaan. Uuwi kayo may dalang pera. Aside doon sa bibigyan mo ni Congressman Don Ray, ang iyong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda dito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Condor, kung paano po siya congressman. Nanunigit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor na magiging Vice Governor de Romante, triple ang ibibigay namin sa inyo. Okay po ba yun? Okay. Ay, he's been doing so well up until this point. And si Dan Fernandez has been doing so well up until this point. Hindi na siya tatakbong hindi na siya tatakbong congressman, natapos na niya yung term niya eh. Naka 3 terms na yata siya. Bababa siyang gobernador. Tapos yung Don something yata siya yung aakyat na congressman. Tapos meron pang isa na vice congress. Pag nanalo daw silang tatlo, titriplehin daw ang bigay. Okay, sige. Such a disappointment. Andun ka na eh. Oo, kasi sinasakyan mo na yung success eh. Alam niyo mga kotsero, the Quadcom has been hugely successful kontra sa opinion ng mga bumabati ko sa Quadcom. The Quadcom has been extremely successful, number one, sa pagtukoy sa kung ano ang mga issue tungkol sa Pogo, sa AJK, at saka sa hindi ba pala yung Committee on Good Government pala yun. Pogo and EJK. They've been influential. Yung maliban kay Paduano, si Paduano talaga buti na lang di siya babalik. Paduano's the worst. Ako hindi ako kontra sa Quadcom, pero ayoko kay Paduano. Nag-ano siya nag-contempt spree siya. As in, contempt. Lahat na lang kino-contempt. O di, napulaan tuloy ang mga congressman sa Quadcom. But anyway, Dan Fernandez has been doing so well doon sa Quadcom. Oo, diba? Tapos biglang, agoy! So, hindi ko po alam kung paano boboto ang mga taga Laguna, but it's your call. Hindi naman ako botante ng Laguna. So, it's up to you. Oo. Pero, again, ako hindi lang maganda yung dating sa akin. Bakit pa? Ba't pa kailangan umabot sa ganung punto? Di ba? Parang, what the hell? Gusto ko lang i-mention yan bago tayo pumunta sa ating main topic. Sana po, sana bigyang pansin ito ng COMELEC. Sana bigyang pansin ito ng COMELEC kasi hindi ho maganda. Yung mga naganap na yun. Sana si COMELEC na mismo umaksyon, motu proprio na lang. Mali yung diskarte ni Dan Fernandez. At si Cynthia Villar has been in the wrong for a long time. So, but alam niyo yung sad, nakakalungkot dyan, posibleng manalo pa rin si Cynthia Villar.